Naghihintay ako, mahal na kapatid. Hinihintay ko yung awit mula sa puso para kay kapatid na iaalay mo. Tapos na po yung part 1, ito po yung part 2. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat kami pinagsama sa dakong banal na iyong alay ng kapatid ko, si Betcha. Salamat sa kanyang pagmamahal. Salamat sa aking ibinigay. Ang samo ko sa'yo't dalangin, ligaya ipaangkin. Salamat sa'yo, aking Ama. Umiyak ka naman. Salamat. Salamat. Umiiyak na nga. Salamat, Ama ko. Napaiyak ko. Future kumari ko. Salamat sa pagmamahal niya. Hindi man tuwirang kilala, subalit sa iyong kaparaanan, pinagtagpo aming landas. Salamat sa anak niyang dalaga, nakilala ng anak kong binata. Salamat, salamat, Ama ko. Hangad lang ay mga apo. Alam niyo po, totoo po. Totoo po sa loob ko yung pagpapasalamat ko. Sapagkat nga po, nung una, hindi ko po ito pinapansin eh. Hindi naman po sa hindi ko siya pinapansin. Talaga lang po hindi ko siya napapansin. Hindi po ba, mahirap naman pong pansinin mo yung hindi mo po napapansin. Hindi po ba, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit po, ang totoo, tama po yung sinabing intro ni kapatid na na Belinda. Kahit po siya maliit, kahit po siya mapakamaliit, mapakalaki naman po ng kanyang natanggap sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ang kanya pong kababaan, sabi niya nga po, dito niya natagpuan, sapagkat sa dating buhay nga, kagaya rin nga ako, kagaya rin ng marami dito, na kumbaga nga ay may katayugan at hindi kumikilala. Subalit sa kalooban ng Panginoon, sa kaparaanan niya, nang magtagpo kami, may galak sa puso. Kanya nga lang po kuminsan ang pagdalisa ay hindi na iiwasan. Subalit dito naman po masusukat kung paano kami ay pinagtibay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at maraming salamat sa iyo, kapatid ko. Happy birthday, love you. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa pagpapagalak mo sa puso ng ating kapatid na may kaarawan. Nawa po, nadama nyo yung pagmamahal na umaapaw sa puso ng bawat isa. Pagmamahal na sa dating buhay, sa unang yugto, wala ito sa sinuman. Wala sa puso ng sinumang nilalang na hindi lumalapit sa Ama. Subalit sa dakong ito, hindi kami magkakaano-ano. Subalit, anumang oras, ora-orada, kaya mong sapatnubay ng Espiritong Banal, nakapag-aali ka, nakapagpapadama ka ng pagmamahal sa kapatid na minamahal. Muli po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang kahiwagaan at kabutihan. Ngayon naman po, tatawagin ko pa rin po ang isang kapatid na malapit sa puso ng ating mahal na kapatid. Natawagan ko po si kapatid na Jocelyn. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Happy birthday, Nay.
Maliit nga po si Nanay Beth, pero malaki po yung naging bahagi niya sa buhay ko. Kasi po nung pong, yun nga po, kahit po na nakukulitan po ako sa kanya, makulit po talaga si Nanay Beth pagka yung, alam niya na pong yung oras na nanggayahan, magte-text na po yan sa akin, papasok ka ba? Na minsan po hindi ko na nire-reply kasi nakukulitan na po ako. Pero nito pong nakaraan, namimiss ko na po yung mga text niya, yung mga pag-aalala niya. Tsaka minsan pong nagkasakit po ako. Hindi po siya mapakali. Ganun po siya kabuti na kahit po, bigla na lang po siyang dadaan sa bahay, may dala pong biyaya, may dala po siya laging pasalubong. Magugulat na lang po ako nasa loob na ng bahay namin, nakaupo na siya. Tsaka po, sobra po siyang magmahal na dati po hindi ko lang po talaga yung po, hindi ko po maintindihan po kung bakit ganun po siya. Yung pala yun na po talaga yung pagkatao niya. Pag nagmahal po siya, totoo at wagas. Buong buo niya pong ibibigay yung buhay niya sa inyo. Napatunayan ko po yun sa kanya. Sobra niya po akong minahal. Tinuring niya din po akong parang yung tunay na anak. Sobra po siya talagang napakapalad ko po. Salamat po sa Ama. Ibinigay po din siya sa akin, katulad ni Tita Promise. Binigay po siya. Lagi po siyang nakaalalay, nakagabay. Salamat po, Nay. Mahal na mahal po kita. Salamat po. Walang udyok. Okay na po. Yun na lang po. Huwag na po iba na. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Meron po ako napulot sa kanyang sinabi. Kampana ka ba? Sabi mo ba? Bakit? Lagi kang bumabatingaw, nagpapaalala sa akin sa mga nakakalimutan ko. Iyan po ang bahagi ng Ama sa bawat isa. Na ang kapwa mo, pwede mong tigapagpaalala kung ikaw ay nakalilimot sa mga dapat mong gampanan, sa dapat mong gawin, kaukulan sa kabanalan, o kaukulan man na may partisyon ka sa ibang bagay. Partisyon na makapagbibigay ng galak kung ano ang natamo mo sa Ama, na maibahagi mo ito sa iyong kapatid upang sa kanyang pagganap kung nabubuhay siya sa sanlibutan, huwag siyang malibang. Kung hindi sa pamamagitan mo bilang siya iyong mahal na kapatid, ikaw ay umakay, humawak sa kanyang kamay at kalabitin mo siyang kapatid. Huwag mong kalilimutan, may naghihintay sa iyo na higit na mahalaga sa anumang bagay. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tatawagan ko ang isa pa rin pong malapit sa kanyang puso upang makibahagi pa rin sa galak at sa mga natanggap na biyaya ng kapatid sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na May. Hello po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat iyak na ako. Kagabi po magka-text po kami ni Ate Beth. Sabi ko nga sa kanya, alam ko po pagagalakin kayo ng Ama ngayong espesyal na araw mo. Hiniling ko po sa Ama na sana nandito yung mga taong malapit sa kanyang puso dahil alam ko po, magpapagalak sa kanya yon. At salamat po, Ama. Salamat kapatid na Lynn at si Tita Promise.
Sabi ko po sa kanya, huwag siyang iiyak ngayon. Ako lang yung iiyak. Hindi, kasi alam ko po, nagpagalak sa kanya ng sobra. Yung nandito po kayo, lalo na nga kayong dalawa po, dahil alam ko kung gaano niya kayo kamahal, gaano kayo kahalaga sa kanya. Tama po yung mga sinabi nila. Si Ate Beth po yung... Noon nga pong nag-comment si Mami Beth Chico dun sa FB nung nakita yung picture niya. Siya po yung isang halimbawa talaga ng isang... Ano po ba yung ginamit na salita? Kasi siya po yung taong walang alingas-ngas, tahimik lang sa isang tabi. Totoong-totoo po yun. Tahimik lang siya. Pero sabi nga po ni Tita Promise, maliit man po siya pero ang puso po niya napakalaki. Lalo na po sa pagmamahal sa mga tao, hindi lang po sa mga taong malapit sa kanya. Yun lang pong malaman natin na siya po ay mula pa sa malayong lugar. Subalit, na dahil po natagpuan niya ang ating Panginoon, at natanggapin po niya ito, kahit po malayo siya sa kanyang, yung mga pamilya po niya, yung mga mahal niya sa buhay na nasa Quezon, naninirahan po siya, alam niyo po mag-isa lang po siya dun sa bahay, sapagkat ang kanyang kaisa-isang anak po ay nagtatrabaho sa Maynila, minsan lang po umuuwi. Yung kabiyak po ng kanyang puso ay nasa ibang bansa. Wala po sa kanya yon, basta patuloy po ang paglilingkod. Isang halimbawa po ng talagang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Ano po ba? Happy birthday po pala. Hindi ba pala ako mabate? Kasi inano ko po yung pag-iyak ko dahil gusto kong ipahayag sa inyo kung ano po ba si Ate Beth. Isang tao po na binigay ng Ama. Ako po kasi wala akong totoong ate. Ang meron po ako, Kuya Dico Sangko. Ako po yung bunso, ako lang ang babae. So sa kanya po, naramdaman ko kung ano pala yung higit na damdamin ng mayroong isang tunay na kapatid na mas matanda. Ganun po siya, sabi nga po ni kapatid na Lynn, makulit po siya sa text talaga. Maya po yan, lalo na po pag alam niya may nararamdaman ka, may dinadala ka, hindi po yan titigil, text po ng text. Talaga pong ano po ng damdamin, nakakapagpalubag ng damdamin. At saka po yan, pag nagmahal, talaga pong pagmamahal na galing sa Panginoon. Hindi po dahil birthday niya, kaya ako pinupuri siya. Totoong-totoo po yun. Nandito po tayo sa loob ng nabanan. Isa po talagang hinirang. Isang magandang halimbawa. Natandaan ko po yung sabi ni Mami Beth po dun sa picture na po, Mami. Amen na amen po ako dun sa inyong comment. Totoong-totoo po iyon. Ate Beth, mahal na mahal ka po namin. Naiyak na naman ako. Sabi ko po, pag pinakanta nila ako, hindi po ako sanay kumanta, kaya pakakantahin ko po yung dalawa, si Tita Promise at si kapatid na Lynn. Kasi hindi po ako nabiyayaan ng magandang boses sa pag-awit. Pero hindi man po ako umawit, di ko man po nasabi lahat. Alam ko po, dama mo, kung gaano ka po kahalaga at kamahal. Dito po sa puso ko, sa isip at sa kalooban. I love you po. Happy birthday. Maraming salamat, mahal na kapatid. Katotohanan po na hindi lamang po ang aming mga pamilya ang nakikinabang sa biyayang natanggap namin sa dakong ito sa katauhan ng Apo Conching. Yan po ang sinasabi na, madalas na sinasabi ng Ama sa amin na huwag mong buhati ng sarili mong bangko. Hayaan mo ang kapwa mo ang magbahagi kung ano ka na, sino ka na, at ano na ang kaya mong ibigay sa iyong kapwa nang hindi ka pinipilit kundi buong puso at buong pagmamahal. Muli po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, ang aking tatawagin ay alam kong higit pa ring kagalakan at liwanag ang maibibigay sa ating kapatid sa kanyang karawan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang inang pastol, si Mami Beth. Happy birthday! Umiiyak ka na ba? Magkatukayo po kami, pareho po kaming Beth, kaya pareho kaming maganda. Parang ayaw niyang pumayag. Hello! Alam niyo po, nung pong ako'y bago-bago pa lang sa dambanang ito, although nauna po ako maging alagad sa kanya, napakalaki po ng expectation ko sa mga alagad. Kasi nga po, siyempre, nanggaling ka sa gawaing makamundo, iba-ibang uri ng tao yung nakakahalubilo mo. Kaya nang napunta po ako sa lugar na ito, sabi ko po,
ito na yung lugar na para sa akin ay siguro'y mapipirmi ako dito. Kaya po napakalaki po ng expectation ko dun sa mga alagad na makakasama ko. Siyempre, pag isang alagad ka, ang laki ng expectations yata sa mga alagad. Amen po ba yon? Kasi kaya dapat po maging modelo. Sapagkat ang salitang alagad, galing po, yan po ay, dalawa po kasi yung dalawang important na term sa paglilingkod sa Panginoon eh. Yung apostleship na alagad, saka yung discipleship na tagasunod. Kami po ay apostleship ang aming ginagampanan at pag ikaw ay tinawag na alagad, ang expectation sa'yo, katuwang ka ng Kristo sa pagbabahagi ng mga gawang makabubuti para maligtas ang tao. Samantalang ang discipleship, simply, tagasunod ka lang. Sumusunod ka lamang. Kaya yun po yung pagkakaiba ng dalawang terms. Mas mabigat po yung pagiging apostle kaysa po sa pagiging isang disciple. Si Beth po, talaga pong ikino-consider ko siya na isa sa magandang modelo ng isang alagad. I consider her as one of the models talaga. Kasi nakita ko sa kanya sa akin po kasi napakasimple lang po ng pamantayan ko bilang tao. Hindi pa ako dapat mag-set ng pamantayan sapagkat ang Diyos lamang ang dapat mag-set ng kanyang pamantayan. Pero ako po kasi, ang pamantayan ko lang sa alagad, basta po ang isang alagad ay nagsasalita lang kung kailangan. Para sa akin po, isa siyang tunay na alagad. Palakpakan po natin ng Panginoon. Para po sa akin, a good apostle talks only when it is necessary. Kaya po, pag ikaw ay tipo na daldal ka ng daldal, marinig mo lang, ipapasa mo na para pag-usapan, nakakalikha ka ng sunog na wala kang kamalayan, patawad po. Hindi po ako bilib sa kanya para gampanan ang gampanin ng isang alagad. Kaya ko lang po nabanggit ito, hindi po ako nanenermon. Birthday na birthday, beteka nagsesermon si Mami. Kaya ko lang po nabanggit yon kasi po, nakita ko po sa kanya, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Yun po yung napakalaking pamantayan sa akin eh. Kaya pag nakita ko po yun sa'yo, alagad ka na para sa akin. Kasi, marunong kang magdisiplina ng dila mo eh. Yan po kasi yung dila, napakahirap kontrolin. Kaya para sa akin, para ikaw ay maging isang tunay na alagad, dapat alam mo kung saan ka lulugar. At ang lugar mo, talk only when it is necessary. Doon na makikita yung taong may wisdom eh. Yung taong may karunungan sa Panginoon. Pagka ang tao ay daldal ng daldal, na kumisan wala naman siyang kinalaman sa issue, dadaldal siya. Sa palengke ko lang po naririnig yun eh. Pero sa gawang kabanalan, hindi na yan dapat naririnig. Hindi po ba? Maalagad ka, matagasunod ka, dapat po wala nang ganon. Amen po ba? Dapat po ipakita natin yung pagkakatuto natin sa Panginoon. Yan po ang isa sa magandang katangi ang nakita ko sa aking anak na si Beth. Kahit na po, ayan, hindi ko lang po alam kasi hindi naman ako naglulugar doon sa lugar nila. Yun lang po yung pagkakakilala ko sa kanya na ang pinagbabasihan ko, yung mga gawain na nangyayari dito. Kahit po sa vigil namin, silent type po. Siguro maingay lang siya, kahit ako'y nasa itaas, ang kaingayan niya, yung mangulit siya para makaakay siya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po mga kapatid, pagka ganong klase ang ingay mo, matutuwa ang Panginoon. Pero kung ang klase ng ingay mo, pagmumulang ka ng pagkakasala ng kapwa mo, hindi ka kalugod-lugod sa Ama. Ang sasabihin sa iyo ng Ama, pwede ba, umalis ka sa harapan ko, hindi kita kilala. Kaya yon ang isa sa mga katangian ng anak kong si Beth, na dapat po ay maparisa ng bawat isa sa atin. Marunong siyang mag-control ng kanyang bibig. At pangalawa, yung binanggit ng kapatid ko, kahit wala ako dito, pero dinig na dinig ko sa itaas, nakukulitan ako sa kanya kasi text siya ng text, baka malay ka, alis na tayo. Iyon ang isa sa mga palatandaan ng isa sa mabuting alagad, ang makapag-akay. Kaya, Beth, sa araw na ito, magkasunod pala tayo ng birthday, yan no. Talaga palang, pareho pala tayong Libra. Kaya pala tayo parehong mabait, parehong maganda, pareho pala kami ng birth sign. So, para sa iyo, huwag kang mag-alala,
mahal ka ng Diyos, kahit hindi mo nakikita yung mga mahal mo sa buhay, pero bilang gantimpala sa iyo ng Panginoon, sa iyong matapat na paglilingkod, ang Panginoon ang bahalang mangalaga sa kanila. Muli, happy birthday. Hindi ko po kayong ma-invite kasi hindi ako may handa eh. Pero salamat kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay ang pag-ibig ng Ama sa araw na ito, na sa bawat tumatayo, kung inyong nanamnamin, hindi po huwag niyo pong tingnan yung pagpupuri o pagtataas, kung hindi po yung paano tinanggap ng bawat isa, kinikilala, sinusuri ang bawat isa, sa puso at hindi sa nguso. Sapagkat lagi na sinasabi, para matanggap mo at mahalin mo ang kapwa mo, ang puso mo ang gamitin mo, huwag ang mata, huwag ang bibig, kundi ang puso, sapagkat ito ang tuwirang sinisilayan at nililirip din ng ating Ama kung bakit kami ay binigyan at pinagkatiwalaan ng karampot na biyaya sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching. Masaya ka ba, mahal na kapatid? Galak na ang puso ng aking kapatid. Ngayon naman po, ang magdadagdag pa ng higit pang galak, higit pang inspirasyon para sa ating lahat, hindi lamang po sa may kaarawan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa aming Mother of the House. Salamat, Ama. Ako po talaga ay nagpresenta na magsasabi ng kaukulan kay kapatid na Beth, sapagkat bilang isang Mother of the House, hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon na makausap ko siya ng ganito. Mayakap ko, mahaplos ko, unless na lang na siya ay nagpapabless, na nakapila. At atubili po akong bumaba at nag-sacrifice para sa kanya. Nasabi ko nga kaninang umaga, ninakaw ko lang po yung oras ko. At sa lahat po ng nagbe-birthday, siya po yung nag-request. Nasabi niya sa akin, Mami, ayoko na po ng lumpiang Shanghai. Gusto ko po yung chop suey. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko, sige anak. Sabi ko ganun sa kanya. Kanina, maaga po akong gumising at diniretso ko na po papunta dito. Nasabi ko nga, alang-alang sa isang anak, sa isang alagad na tinuturing ko rin pong anak bilang sa espiritu, ako po ay nagagalak sapagkat yun lang po yung kaparaanan na hindi man kami sa tuwina ay nagkakausap ng masinsinan. Sa ganung paraan na maihandog ko yung aking sarili bilang isang Mother of the House, ay maipadama ko po sa kanya kung gaano ko po siya kalapit sa puso ko at kamahal bilang alagad, na ang bawat pinaluluto po nila sa akin, kapag ito po ay lumabas na masarap, sigurado masarap na rin siya. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kakaiba po ang pinaganap po sa akin ng Ama, na gusto ko pong i-analyze muna si kapatid na Beth bilang karunungang pantao. Nasabi nga ni Mami Beth, pareho tayong Libra. Libra din ako eh. Ang Libra kasi timbangan yan. So kapag ikaw ay nakatayo doon sa kaukulan na pumasok ka sa zodiac sign na Libra, kailangan wala kang itatangi, kundi lalagay ka lang sa gitna. Wala kang itatapon, kundi lalagay ka pa rin sa gitna. At yung buwan ng pakapanganakan mo, basta lang anak, yung kabaitan mo ilagay mo lang sa lugar para hindi ka madamay sa issue ng iba. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po, yung sa karunungang pantao na gusto ko pong i-ano sa kanya, sapagkat alam ko po, napakarami din po niyang sacrifice bilang katauhan bago po siya natungo sa dakong ito. At bilang isang Mother of the House, hindi man po ako ganun ka-close sa iba kong mga kapatid na alagad, pero mahal ko po sila. Lahat po na nagre-request na ganito, Mami, ipagluto mo ako. Kapag nagbibigay po sila ng budget, hindi pa pwede na walang idadagdag ang ina. Kailangan may idadagdag ang ina para masambit na yung gusto ng anak mo, kahit karampot man, ay maramdaman niyang mahal siya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ang damdamin na yun ay, dahil may isang Apo Kunching na nagulat sa bawat isa, kung paano po kami malikom sa dakong ito, na sa oras na ito, sabi ko nga kay kapatid na Beth, bibigyan ko po ng meaning yung pinirequest po niyang pagluluto. Ang nirequest po niyang luto as kaldereta,
chop suey at pansit. Sabi ko, kanina inisip ko, sabi ko, pansit, kanton o bihon. Ang sabi po sa akin na espiritu, bihon daw po. Dahil manipis po yun, at ang chop suey niya, hindi po pinalagyan ng sabaw, kundi kung ano lang po yung katas, maging ang kaldereta na ulam po namin yun. Kaso hindi po namin kayo ma-invite. Boy, ewan po ba yun? Siyempre, minsan lang naman po kami milyonaryo. Kapag kami po ay may birthday, sa dakong ito, birthday ng mahal na apo, birthday ng mga kapatid, doon po kami saganang-sagana na hindi maaaring tipirin. Nasabi ko nga, sa bawat oras, sa bawat araw, kapag ikaw ay bilang pagkatao, maaaring sapat na kahit may birthday na magtutulungan po kami mga alagad, tama na yung, oh mami, bahala ka na. Kung bilang ina, pwede ko pong budgetin yon sa isang araw, pwedeng pang 2 araw, po ba yon? Pero ang ating Panginoon, hindi ganon. Kung anong binigay ng kapatid mo, kung magagawa mo pang magdagdag ka, pero wag mo silang tipirin. Boy, babae, Diyos! Po ba yon? Kaya, yun po ang naging resulta na ngayon ko lang po ginawa. Yung chop suey po na pinaluto po niya, hindi po ako naglagay ng kahit anong gatas, kundi oyster sauce. Alam niyo po, bakit po oyster sauce? Sapagkat yun na po yung pinakakatas na nagmula sa ilalim ng dagat. Na sa akin pong pagninilay, na si kapatid na Beth sa napakalayong gumaka, ay nadako sa dakong ito, hambing din po sa karagatan ng kalaliman ng karagatan, nang dahil sa salita ng ating Panginoon, sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, ay isinalansan po niya sa puso niya ang bawat salitang ito. At sa mga bawat pinagdaanan, hambing po sa mga ricado, sa chapsoy, sa pansit, hindi lang po siya pwedeng lutuin na mag-isa. May mga kasama siyang sangkap na kailangan pagsamasamahin. At isa po sa sangkap na yon, dito sa Kapatiran Divine Mercy, bilang mga alagad na hinirang si kapatid na Beth. Boy, po ba, Diyos? Po ba yun? Kaya, bilang Mother of the House, kapatid na Beth, ang aming, aywan ko kung mararamdaman niyo yon, ang kontak po namin mata sa mata. Walang salita. Kapag nagkasalubong po kami, at dama ko po na okay siya, kahit dampi lang po ng kanyang siko, o kahit sinong mga alagad, nararamdaman ko na pong okay siya. Mata sa mata, kapag nakita mo, mayroong ipapabati din po bilang ina, yung lukso ng dugo bilang espiritu kung may problema ang anak mo. Amen po ba yon? Kaya nawa po, maunawaan po yun ng mga alagad na hindi magiging mapaghanap. Kundi, ang pinakasandata po sa bawat araw, naroon po yung kaukulan na gusto ko lang po sa oras na ito'y kuhanin kung gaano po sila kamahal ng Diyos. Kaya may mga alagad po na hindi basta-basta maaaring utusan, may mga alagad na hindi maaaring atasan bilang Mother of the House na ito yung gawin, sapagkat naman ng Ama higit kung ano yung kaya nilang kamtin. At ang nakita ko po doon, di baling magparaya ang isang kaukulan na gumaganap, wag lang maging mahirap ang kanyang mga anak. Boy, po ba, Diyos? Amen po ba yun? At doon ko po nakita yon kung gaano po kamahal ng banal na espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ang bawat hinirang. Na sa dakong ito, sa paningin man ng tao, ay hindi kalugod-lugod ang ginagampanan ng bawat isa, subalit ang kalaliman nito'y kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Sapagkat hindi natin maaaring husgahan ang isang hinirang doon sa panlabas niyang kaanyuan kung anong mayroon siyang taglay. Sapagkat minsan po, may mga panlabas na kaanyuan na magandang pagmasdan, subalit kapag nasuri mo, ang kalaliman nito hindi ganun kaganda. Amen po ba yun? At mayroon din namang isang katangian na pangit ang panlabas na kaanyuan, kapag nasuri mo, napakaganda pala ng kanyang kalooban. Boy po ba, Diyos? At yan si kapatid na Beth, sabi nga niya, Mami, wala na po akong mahihiling, sabi niya sa akin. Basta anak ako ng bahala, sabi ko sa kanya. Ang mahalaga, sabi ko kanina sa Ama, nakaw ang oras na gagawin ko para maihatid ko ng maaga at sa aking sacrifice na ito ay para sa aking kapatid na sabi ko nga po sa Panginoon bilang isang Mother of the House, syempre tayo, mayroon tayo mga pride na tinatawag kahit paminsan-minsan ay dumaratal po yun sa ating bilang pagkatao. Hindi mo maisasubmit ang sarili mo kapag wala kang pag-ibig sa puso mo. Amen po ba yun? Kaya sa oras na ito, kapatid na Beth, anak, ano po, lahat po sila bilang mga alagad, galak sa puso ko na sila'y paglingkuran. Doon sa karampot na
bilang mother of the house, na pag nagsabi sila, Mami, birthday ko, unless na lang na wala talaga ang mami na panggayak, amen po ba yun? Kapag mayroon naman po sila, ibibigay nila kay mami, ibibili ni mami, kung may karampot, dadagdagan na Apo Kunching para mabuo, amen po ba yun? At kung wala naman si mami, kala nyo ba hindi ko yun iniisip? Iniisip ko po yun. Lalo na po nung birthday po ni kapatid na Berhel, na wala po ako at ni kapatid na Myrna, at iniisip ko po yun. Subalit naroon pa rin po yung pagpapagalak na mayroon pong ibang gaganap. Kapag wala po yung mami, may ibang gaganap para sa kanila. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, sapagkat gusto ko lang pong kuhanin sa pagkakataong ito si kapatid na Beth, na muli ko pong ipadama sa inyo lahat mga alagad, ang pag-ibig ng Diyos, na ang hinihiling ko lang po sa kaarawan ng araw na ito kay kapatid na Beth at sa lahat na alagad, paglingkuran po natin ng tapat ang Diyos upang lalo nating maramdaman ang kanyang kalaliman, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob, kung paano siyang naglalayo na abutin ng tao, na sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ay tuwiran nating mabigyan ng halaga na paglingkuran ng Diyos sa kaparaanan sa dakong ito sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching. At nais ko rin pong iparating sa kanila bilang mother of the house, para may premonition, pero hindi pa ako mamamatay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Gusto ko lang pong iparating sa kanila na ito po ay damdamin na mula sa ating Panginoon at sa mahal na Apo Kunching, na anuman po ang kaukulan na ginagampanan ng bawat isa, hambing po tayo sa tanikala na hindi maaaring mapatid, na ang pinaka-siradora nito ay na kay Apo Kunching nakasalalay. Kaya ang tanikalang ito ay may sukat sa ating Panginoon. Kaya kung ilan po kami na hinirang sa dakong ito sa katawan nating mahal na Apo Kunching, hambing po sa tanikala, may kanya-kanyang bilang po yun kung gaano siya kahaba. At pagdating po, pag nalikom po siya, naroon po yung siradora na nangunguna. At yun po ay ang ating mahal na Apo Kunching. Para po, yung nag-akay sa amin sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ay wag po kami mapatid. Mga kapatid kong alagad bilang mother of the house, itinakdalan po sa arawan ni kapatid na Beth, nais ko pong iparating sa inyo na buong kababaan po akong makapaglilingkod sa paraan na gusto ng Diyos para sa inyong mga alagad, na sabi ko nga, hindi ko man maibigay yung best, pero yung katauhan ay maibibigay ko para ipagaya ko kayo at ipagluto ng masarap sa bawat birthday ninyo. Karampot man, malaki man, ang mahalaga, mahal tayo ng Diyos. Muli, magandang umaga. Mahal na mahal kita kapatid na Beth. Alam ko po, ilang taon po siyang dinurugo. Isa po siya sa buhay na patotoo na sa katauhan na ating mahal na Apo Kunching ay pinagaling ng ating Panginoon. Walang patid sa pagdugo nung hindi pa po siya hinirang. Subalit salamat sa Ama, hanggang ngayon buhay po siya sapagkat mayroon po pala siyang gagampanan. Nawa, ang karampot na bahagi ito, na maaari niyo din po i-apply sa sarili niyo kung paano magmahal ang Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng mga tao, ng mga hinirang niya, lalo nating mahal na Apo Kunching. Magmithi din po tayong lahat na anuman ating taglay, huwag nating sayangin habang gusto ng Panginoon na gamitin tayo. Ibigay natin ang kahalagaan at tayo rin ang masyasyahan. Muli, magandang umaga sa tanghali ito. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo, napakaganda po nung bahagi ni Mother kung ninamnan niyo po. Hindi lamang po kaming alagad o Kuya Caps Kuman o IT team o choir ang pwedeng maging bahagi ng isang tanikala. Kayo man po magmithi na maging bahagi, maging kabilang sa tanikalang iyon, na sa dulo ang magiging padlock o siradura ay ang ating mahal na Apo Kunching, na sa pagdating ng takda ng buhay ng bawat isa sa atin, sama-sama tayong magpupurit, magpapasalamat sa kadakilaan ng Ama sa kanyang kaharian. Subalit bago po iyon, dito pa lamang po sa lupa, mithiin nyo nang nakasugpong kayo sa tanikala. Mithiin nyo nang maranasan kung gaano kasarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal sa pamamagitan po ng buong puso,
buong kababaan, buong katapatan, at may pag-ibig na pagsunod sa Kanya, pagtugon, pag-aalay sa Kanya, upang sa gayon, malugod ang Ama, at madama niyo rin po kung ano ang pwedeng gawin ng ating Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa sa atin, hindi lamang po sa amin, kundi para sa atin pong lahat sa apat na sulok ng mundo. At muli po, katotohanan po yung sinabi ni Mother ngayon na sa tuwing na nangungusap po sa kanyang ama, kanina po bahagi sa kanya, binabahagi niya po habang nagluluto kami sa taas, tulong-tulong kami naghihiwa-hiwa doon. Naghahanda para sa iluluto ng mahal na kapatid. Sabi niya, sa bawat pinagdaraanan niya, sa bawat paghakbang ng kanyang mga paa, sa bawat galaw, nadarama niya kung paano ang kanyang buong puso, ang kanyang buong isip at katauhan, pinaghaharian ng Ama na sa tuwing na capture, yung po ang salitang ginamit ng Mami Marisa kanina, na sabi ko katotohanan, Mother, sabi nga po niya, na nais niya sa tuwing na ipagamit na lang ang kanyang katauhan upang maihayag ang kadakilaan ng Ama. At yun naman po ay nadarama namin bilang Mother of the House na katotohanan po. Bukas palad siya, dalawang kamay na tumatanggap sa bawat isa sa aming nararamdaman. Kung paano kami may pinagdaraanan, kung paano niya kami aapuhapin sa kabila na siya rin po ay nawawalan. Na may malaliman pinagdaraanan pero wala po yun, hindi niya iniinda, kundi buong puso siya nagpapagamit sa Ama upang ipadama ang pagmamahal na ipinunlanan ng malalim ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Conching. At mapalad ang ating kapatid sapagkat napakaganda ng ibinahagi ng aming Mother of the House. Buhay po ba ang Diyos? May isa pa pong kapatid na nais bumati. Para sa kagalakan ay makihati sa ating kapatid na may kaarawan. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Marie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sapagkat itong araw na ito ay napaka-espesyal para sa kapatid kong ito sapagkat ito ang binigay at tinakda ng Panginoon nang siya ay sinilang ang araw na ito, ang petsang ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano nga ba masasabi ko sa aking kapatid bilang isang kasama kong alagad na hinirang ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching? Bilang isa lang alagad, marami po kaming pinagdadaanan bago namin marating kung ilang taon na ang paglilingkod namin sa dakong ito. Hindi basta-basta ang aming sinusuko. Subalit, sabi nga ng Panginoon, walang mahirap kung ibibigay mo ng buong puso't kaluluwa sa Panginoon at iaalay mo at iyahandog mo at susuko mo lahat sa Kanya, ang lahat ay makakaya mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Para po dito sa kapatid ko na ito, sabi niya po kahapon, habang kausap niya po si Mother, sabi niya, Mother, birthday ko bukas. Gusto ko po sanang magluto. Sabi po ni Mother, o sige anak, ano ba gusto mo? Nag-request po siya, gusto niya ang kaldereta, saka pansit. Ngayon, habang nagbabahagi, gusto ko pong ibahagi ang kaldereta sapagkat iyon ay pumapaloob sa kanyang buhay. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Kaldereta. Ang kaldereta, napakaraming sangkap upang malasahan mo ang tunay na limanam ng pagkain na ito. Amen po ba? May kalderetang maanghang. May kaldereta na hindi maanghang. Subalit, ang kaldereta na ni-request ng kapatid ko ay masyadong special. Kung paano nga sinabi ng kapatid kong Marisa na nilagyan niya ito ng oyster sauce. Na hindi niya ito ginagawa sa pagluluto niya ng kaldereta. Bakit po ko sinabi? Sapagkat para sa kanya, ang nagdiriwang ng kaarawan ay masyadong special sa Panginoon sapagkat ito ay lingkod niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
At halintulad sa kanyang buhay, bilang isang tao siyang hinirang, ikumpara sa isang karne na pag karne lang po, wala po itong lasa. Hindi mo mananamnam ang bawat sustansya sa bawat pagnamnam mo sa putahe na ito. Subalit dahil sa mga ingredients, sa mga hinahalong putahe, doon mo nalalasahan ng sarap. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganon din po ang kapatid natin na ito, nung nadako sa lugar na ito, wala siyang dinamnam. Subalit, dahil sa banal na Espiritu, binigyan siya ng nilamnam. Unti-unting kinumpleto ang sangkap niya, kaya ngayon isang masarap na siyang putahe para sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, ang wish ko lang po sa kanya, kung paano po siya nadako sa dakong ito, kung paano siya nagtiwala sa banal na Espiritu, hanggang sana sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi siya mawalay, at anuman ang pagdalisay na darating sa iyong buhay, asahan mo at huwag kang matigatig at mabahala sapagkat meron tayong Diyos na buhay na pinaglilingkuran na kailanman ay hindi tayo iiwanan sa hilalilman ng ating buhay, nariyan siya palagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po sa lahat po ng mga alagad na nagdiriwang ng kaarawan, sa aking kapatid, lahat po tayo ay may pagsubok o pagdalisay na pinagdaraanan. Subalit sabi nga po, nakukuha natin ang teknik o ang tamang diskarte upang maiwasan natin ang pagdalisay na yan sa pamagitan ng pagluluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Naiiwasan po natin na hindi tayo masapol ng pagdalisay. Parang isang hangin na pagdumampi sa ating katawan, nararamdaman natin at pagkatapos wala na po. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, sa araw na ito, kapatid, maligayang kaarawan at nawa, higit pang mapuspos ang iyong espiritu sa pamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo Conching at lahat ng kanyang mensahe na ibinibigay sa ating lahat, nawa, tumimo sa puso mo at sa tuwin na isabuhay mo ito at ikaw din ang magagalak sa buong buhay mo. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat. Kumusta ka na, mahal na kapatid? Buhay po ba ang Diyos? Pwede po ba yung susunod kong mga tatawagin Kasi po pwede po ba? Sabay ko na lang po kayo yung tawagin. Si Tita Pilar po, saka siguro para po alayan si mahal na kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po. Oh. Hello. Ayan. Hindi pa ako nagsasalita, umiiyak na. Alam nyo po, huwag ka mo umiyak. Isa po sa bilang guro nila, isa po siya doon sa... Hello, ayun. Alam nyo po, huwag ka singot ng singot dyan. Umiiyak Alam nyo po ba na itong tao na to, sabi ko nga 28 yung tinuturuan ko. Pero siya po yung pinaka na pagpo itinutuwid. Hello. O kaya po pagka itinuturo ko kung ano yung dapat nilang gawin, hindi po natin maiwasan na sa 28 meron po doon na medyo masasaktan, medyo makikita mo may nagre-react. Meron naman na walang kibo pero tinatago nila yung damdamin nila na nasaktan sila sa nasabi ko. Yun po kasi yung katotohanan na talagang kapag ka nagtuwid ka, sigurado may tatamaan, merong maaano na damdamin. Pero sa totoo lang po, ito po yung taong no reaction. Alam niyo po ba yung no reaction? Sabi ko nga kahapon, birthday mo bukas, sige, di kita papagalitan ngayon. Bonus. Kasi nga po, siyempre po, antas-antas ng binahagi ang ama, antas-antas ng talino, katalinuhan, hindi po lahat. Katulad ko na medyo nakakaunawa, di po ba? Hindi po lahat sila, medyo marunong sa timing. Hindi po lahat sila, ganun kaganda yung boses. Kaya yun po yung aking pinagbabatahan. Kaya po, kahit kailan, lagi ko naman po sinasabi yun, sa kanilang lahat, na iyan si kapatid na Beth, hindi marunong mag-react. Pagka sinasabi ko, kapatid, gano'n nyo kasi ganyan hindi pwede ganyan. Wala po, wala kayong makikita na wala pong gano'n. Kung pag
siguro man po, meron man siyang damdamin na parang nasaktan man, tinatanggap niya. Dahil nandun yung, tinatanggap niya yung katotohanan na kung ano pa man yung kakulangan niya, na kung ano pa man yung dapat na ituwid sa kanya, tanggap niya po sa sarili niya. Kaya hindi nakikita yung reaction ng mukha na nalungkot, na sumimangot. Wala po. Iyan po si kapatid na Beth. Hindi ko alam kung ano po yung sasabihin ko doon. Sabi ko nga, pinaka. Kaya kailangan sa pagkanta, pinaka din. Para magalak po kayo, dahil birthday mo, kapatid na Beth, kakantahan mo ako. Birthday mo eh. Hindi ikaw kakanta. Naku po, heto na, sa akin din pala babagsak. Si kapatid, sundan mo na lang kami dalawa at bigyan natin ng isang mic si kapatid na Beth. Hindi kita talaga patatawarin ngayon. Pahiram po ng isang mic. May mic ba tayo? Double mic. Nag-iisip ako nung kakantahin ko, hindi ko alam kung ano. Hello. Ayan, kapatid na Beth, alam ko marami kong kasalanan sa iyo. Nandun ako sa restaurant ni Aling Opel. Kumakain ako ng napakasarap na lugaw. Alam po kasi kung nakitang manok eh, kaya hindi ko masabing lugaw manok. Hindi ko rin masabing lugaw na masarap. Masarap po eh. Kompleto na siguro po. Yung manok ay giniling. Joke. Kapatid na Beth, alam ko marami kong kasalanan sa iyo, marami kong pakukulang, pero udyok ng banal na espiritu ikay aking awitan. Kahit na kanina binubulong-bulong na, pero ini-ignore ko pa. Ang sabi ng amay, tumungo ka sa loob, awitan mo ang anak ko na sa akin ay nagbabatak, na lagi mong pinagagalitan araw-araw sa tuwing na nagpa-practice kayo. Kinikilabutan po ako. Okay, sige na. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa ang siyang nagdulot sa aking buhay ng gintong aral at pag-asa. O kapatid kong minamahal, sa iyong kaarawan, aking awitin ay pakinggan, tanda ng aking pagmamahal. Sa iyo, kapatid kong minamahal, ang tinig kong ito'y sa iyo'y alay. Pagkat kay rami kong sa iyo'y kasalanan, sa tuwing ika'y aking kinagagalitan, tahimik lamang, tuwinga'y walang kibo, tinatanggap tuwing ng aral na tinuturan ko. Pagkat katotohanang alagad ka ng Ama, naglilingkod kahit ano pa man, dusa at sakit man, iyong kinamtan, ika'y naririto't nag-aalay, bilang mang-aawit ng Amang mahal. Tinig mo man sadyang di mainam, subalit ang katotohanan, ika'y nag-aalay sa Diyos na mapagmahal, pinaglilingkuran. O kapatid ko, sa bawat araw ng buhay mo, itanim sa isip mo ang may dakilang totoo. Inaawitan mo sa bawat araw, pinupurit, pinasasala, matang walang humpay. Pagkat si Jesus ay
nagmamahal sa ating mga anak. Magtiis ka lamang, magbata na tuwiran, ang pagpapala ay makakamtan. O kapatid ko, patawad sa iyo sa tuwinang kinagagalitan ko ikaw mahal ko, di galit sa puso ko, sa bibig lamang ito, pagkat ang nais ko'y matutong totoo. Pagkat itong habilin ng dakilang ama ko, talino mo'y ibahagi sa kapatid mo, upang ang pagpapalay lumaganap nga ito, di lamang sarili mo. O mahal ko, kapatid ko nga ikaw kay Kristo, sa mababang puso mo'y pinakita mo ito. Galak na ramdaman ko sa katauhan mo, kulang man ang kakayanan mo sa pag-awit, mahal ko. Pagkat Diyos ang nagbuklod sa atin dito, pinag-isang damdaming totoo. Mahal na kapatid ko, pagpatahan natin ito, pagkat pagpapala ng amay kakamting totoo. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Salamat po. Ayan. Nakapag-confess na ako sa iyo, nakahingi na ako ng tawad, ah. Maraming salamat po. Happy birthday, kapatid. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At sa lahat po ng nagsibagbahagi, maraming salamat.